Nakita ko nga ito, pinost ni Juan di ba? Pinag-usapan natin to 2 nights ago, di ba? Mabasat, maalala nyo? Tapos, premiere ko siya kahapon. Tapos, hindi ko akalaing mapapansin to ni Attorney Claire na pinansin na rin ni Attorney Enzo Recto. So, pakinggan natin to. Tingnan natin yung version nila. Kasi to, yung mga kasama ko nung 2 nights ago, napansin natin to on the spot. Actually, hindi ko pa pinapanood yun. Napansin ko parang punas siya ng punas sa kanyang bunganga, no? Dumudugo. Tingnan nga natin anong sinabi dito ni Attorney Claire saka ni Attorney Enzo Recto. May herpes ka ba? Tanong. Diretsahang tanong ni Yusek Castro kay Harry Roque. Tragis. Sige. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. O sabihin ko, may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun? Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at... Actually, kasi napapansin nyo, lahat ito parang itong premiere natin kay Attorney Enzo, never ko pinanood yan. On the spot, titingnan ko lang yung title. Kumbaga, on the spot din natin. Parang yung Harry Roque, sumagot siya. On the spot din yun, kaya on the spot natin, para may dugo. No? Tragis, anak ng kamote. O sige, pasok. kabutihan. Sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, Tama pa si Lustay dito. Walang nangyayaring maayos na trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan. Yan yung kanina. Sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. Diba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya, pambaboy lang. Or ang hayop lang. Yung bigas. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Na Kadiwa ng Pangulo. Meron pa. Di ba? Natatandaan mo yung fake news na or rather altered na police blotters mula sa Beverly Hills? Sa kanyang galing kwento yun. Sa kanya rin. Ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun? Parang utak buitre. naghihintay Yun! ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Yun! Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? Takot! Diba? Walang bloodbath. So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero 1 ng trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Agoy. Alam mo, Auntie Claire, hindi ako pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y
tanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita sa internet na ang Pangulo ay meron parang bag sa tiyan. Alam ko yung bag na yan, may nakita akong ganyan na, no? Yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyan na colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na mayroong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong. So Auntie Claire, huwag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Agoy! Una, napanood niya ba ng buo? Sorry mga kamsada. Putragis! Grabe ka naman, Attorney Claire. Sinasabihan mo si Pugante Roque na international lawyer na gamitin yung utak. Ibig sabihin, wala siyang ginagamit na pag-utak. Ito yun, solid naman siya. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Pak! Pak! Double kill! Pak! Pak! Putragis, nakabok. Mga kabsat, wala na talaga, no? Kahit sinong itapat nila kay Attorney Claire, soplak na soplak! Putragis! Sige, Attorney Claire, bahala ka na. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video eh. Nasa live stream naman yan eh. Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong eh. So, alam mo na nagsisinungaling ka. Diba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo eh, yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ang hinahatid ng Pangulo na good news para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ay, ibig mo sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali siya yung pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes. Hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabobohan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Ay, hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? Nakapaw. So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka dun eh. Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, yung hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Agree. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. At walang video na nakita. Kahit ang mga media, walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. Sabihin ko, may herpes ka ba? Ay! Harry Roque, nagtatanong kami, may herpes ka ba? Potragis, Leonardo Ansag. Naka po, Slade. Hindi ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo ring resbakan ng malisosong tanong din. Kung ganun lang din naman ang pakay. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat. Diba? Kasi ayoko kang bigyan ng mali siya. Ayoko mag-isip ang tao sa iyo kung anong meron ka. Dahil sa gagawin kong haka-haka o intriga na malisyoso. Putragis kakatkat. Sabihin naman ni attorney, bakla ka ba, Roque? Bakla ka ba? Putragis, naka pa. Inayan. Hindi dapat ganun. Lalo na Pangulo yung pinag-uusapan natin eh. At alam natin na yung Pangulo niyan, yan ang gusto niyong patalsikin. Tama. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano. Tama. Diba? Merong ulterior motive dito eh. Bunyog, halikan na kasama. Putragis, saklap naman nun. My goodness. Harry Roque, magbago ka na. Umuwi ka na, Harry Roque. Hinahanap ka na dito ng mga hinahanap ka na ni Toryong tsaka ni
Si Dagul tsaka si Toryo. Putragista ka mga ligabsat. Ay, inayan. Nako po. Baklang Rocket. Uy, grabe ka naman, Naomi Chin. Wag naman ganyan. Nako, masasaktan si Harry Roque pag ganyan. O siya, mag-last topic tayo, Ma'am Sat, bago tayo mag-ending. Isa na lang, Ma'am Sat, isa na lang. Kasi talagang mag-11 na, kailangan ko na magtapos eh. Low 20 minutes. Sige. Punta tayo kay... tapusin ko na pala to. Lagyan natin ng countdown para alam ko kung saan ko siya puputulin. Okay.